restricted pero may invitation tayo sa content monetization ni Meta. Paano nangyari yun? Yun ang pagkukwentuhan natin today. Yan. Tama kayo sa narinig, ano? Restricted ako pero meron akong invitation sa content monetization ni Meta. Paano nangyari yun? Okay. Kahit ako nagtataka guys Kahit ako nagtataka. Pero bago yan, kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, tara, mag-subscribe na kayo. At pakipindot na lang yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. At siya nga pala, pinakikilala ko sa inyo, si aking Sunshine. Eto. Makulit. Makulit niya, si Sunshine. Nakikinig din siya. Anyways, pag-usapan natin dito, Pag-usapan natin dito yung aking Facebook account. Siguro naman okay lang naman pag-usapan dito si Facebook account, Wala na tayong okay lang naman kay YouTube siguro. At ayun nga, Ako po ay restricted sa aking Facebook account. Pero invited ako at sinet ko na, inactivate ko na yung content monetization ko na rin. Nung una, meron akong nag-aalala ko baka kasi pag inactivate ko, bigla namang ma-demonetize. Parang wala rin. Pero inactivate ko siya. Pero nakalagay doon, na no longer earnings. Pero di pa naman ako nag-earn Parang na-deactivate ko lang. Kaya nga, doon ako nagtaka. Paano nangyari yun? Napakita kasi niya ito. Yan. Nakalagay dyan, kung makikita niyo yung aking picture dyan, may nakalagay yung profile picture ko, meron nakakulay red. Yan, may kulay red yan. Tapos nakalagay naman dyan, content monetization. Bagong activate ko lang yan. Nagkaroon ako ng restriction noong July 28. Tapos matatapos siya sa August 28. Tapos kahapon, ng gabi, nagkaroon ako ng activation or invitation para sa content monetization. Yan po yun. At ito pa ang nakakapagtaka. Hindi ko po, bago ko nag-streak pa lang, naglabas ng criteria si Meta na 300k views para ma-invite ka sa content monetization. Alam po ng lahat yan. Hindi ko po na-hit yung 300k views na yun. Hindi ko po siya na-hit. Ang nakuha ko lang po doon is 97k views. Kailangan ma-hit mo yung 300k views sa loob ng 28 days at hindi ko po yung nakuha. 97k views. Yun. Ako po ay merong restriction. Nagsimula ng July 28 kung saan din nagtatapos yung criteria at hindi ko po nakuha yung 300k views na criteria. Pero kakagabi, nagkaroon ako ng invitation para sa content monetization. Diba? Kaya kung isipin natin, nagkataka talaga ako doon. Restricted na, hindi ko pa na-hit, invited naman at agad-agad inactivate ko. So, para inoobserbahan ko kung anong mangyayari. Kasi sa 28, matatapos na yung aking restriction, doon ko malalaman yung talagang kahihinat na ng aking account kung magbabago ba or merong magiging problema pa ulit. Kaya tatanong ako sa mga veterano na dito kasi first time ko rin naman magkaroon ng ganyan ng content monetization. Pero mas kakaiba sa akin. Kung isipin nyo, ayun nga, meron ako restriction. Hindi ko pa na-hit yung criteria pero nagkaroon ako ng invitation at i-activate ko, okay naman. Medyo kakaiba yun sa akin kasi kung na yung pag na-hit mo na yung criteria, pag nakuha mo na yung mga requirements na binigay ni Meta, agad-agad magkakaroon ka ng invitation. Pero sa akin kakaiba, medyo unique. Diba? Restricted. Hindi nakuha yung criteria. Pero, invitation. Kaya naisip ko, siguro yung criteria na is criteria lang. Ang nakikita kong dahilan doon is kasi pag-upload ko ng mga videos ko sa Facebook is consistent halos araw-araw. Kaya siguro na-invite pa rin ako. Yun ang pwede ko makita. Ayun ang pwede kong nakikita o interpretasyon ko. Maaaring yun. Nakikita kasi kung mapapansin niyo po sa Facebook ko doon sa balik,
ninyo is mataas po yung views ko. Karamihan po. Nagsimula ko last year ng kalahati ng 2025, mga July din yun. Tapos ng isang taon ako ngayon, lahat ng views ko po lahat yun, yung malataas ng views. Nagsimula ako sa babang views, 10 views, 15 views, 20, hundreds, hanggang sa 200, 300, 100, pataas hanggang sa naging 1,000 na yung mga views ko. Naman ngayon po, hindi na mabang views ko sa hundreds. Mostly is sa 1,000. Kaya, yun siguro naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng invitation kay Meta. So, it's, ibig sabihin, parang consistent is the key. Diba? Nagkaroon ako talaga ng restriction, pero magtuloy-tuloy naman. Kahit naka-restricted ako, nag-upload pa rin ako ng videos. Tuloy-tuloy. Kasi gusto ko malaman kung ano yung magiging outcome pagkatapos ng 20 sa buwan. Yun po yung ginagawa ko sa ngayon. Kaya, update ko kayo kung sakasakali kung ano po yung nangyari after 1 month. Kasi 1 month yung naging restriction ko. Diba? Kaya, sige lang. Ito lahat ng edit-edit. Kasi ang diskarte ko sa pag-upload ng video kasi, isa sa mga napaka-importante na pagkagawa tayo ng video. Ewan ko lang kung ganito ang sistema ng YouTube. Ang ginagawa ko, gumagawa ko ng caption as much as possible ng maiksi lang na content dun sa caption. Yung title niya. Pagkatapos nun, gumagawa ako ng hashtag. Gagawin ako ng hashtag. At least 2 hanggang 3 hashtag lang. Pero yung caption at saka yung hashtag na yun is talagang related dun sa videos. Yun yung ginagawa ko. Pagdating naman sa videos naman, hindi ako masyado mag-edit kaya na ginagawa ko ngayon. Hindi ako nag-edit, hindi ko ganun nilalagyan ako alam ng mga pagpadagdag ng sa tawa, hindi siya parang gano'n. Nalagyan ko lang siya ng subtitle, parang subtitle. Yung mapapansin po ninyo yung ganito, yung subtitle. Yung habang kasalita kang lalabas yung sinuot mo sa words. Napakahalaga po kasi niya. Napakahalaga niya. Isa yun sa mga baltot yun. At yung oras, napaka-importante ng oras kung kailan ka magkaroon kasi ganyan ka. Para hindi ka naguguluhan sa content. Halimbawa, nag-upload ako ng gabi, mga alas 8, alas 6 to 9 p.m. Yan ang ginagawa ko. Kailangan sa oras na nakapag-upload ako ng video. Kahit isa lang. Kahit isa lang ginagawa ko. Hindi ako na-absent. Para marala lang ako, mag-consistent lang ako. Ganun ang ginagawa. Ayaw ko lang, kung ito kay YouTube, is same lang ang sistema kay Meta o sa Facebook. At siguro naman, kung mapahayag naman si YouTube, mapag-usapan sa Facebook. Dito ba? Ayun ang hinahanap ko. Sana nga, ang bago, sana bumalik ulit sa dati. Pag normal na ulit ang aking FB account. Kaya, pray lang tayo ng konti. Pray tayo, pray. Baka certain tayo. Dito ba? At saka pala, buhay po salamat. Pagka sa aking kuting si Mingming, yan. Yung aking pusang makulit. Ang bakit nito ang babae. Yan, babae siya. Hindi mo kakulitan. Yan. Yun lamang po, no? At promise, update ko kayo sa susunod.